Parang may pumalo po sa akin na bakal sa sobrang sakit. Tapos manhid na po, hindi ko na po magalaw yung paa ko. Tapos yung likod ko, sabi ko, wag niyo yung gagalawin. Hindi, kasi pag ginalaw po nila, grabe na po yung sakit. Sa pag-aakalang simpleng sakit sa likod lamang at kusang mawawala, hindi pina-check up ang iniindang sakit. Bukod dito, walang perang panggastos at COVID-19 pandemic pa. Masyado po siyang nakakaperwisyo sa akin. Lalo na po yung gawain ko sa bahay, tapos pag sa trabaho, hindi na po ako nakakapagtrabaho. Tinutulungan siya para gumapang siya papunta ng CR. Makalipas ang 3 buwan, nagpadala na sa doktor si May dahil sa sobra na ang sakit na kanyang nararamdaman. Doon, napag-alamang siya ay may Potts disease at may 5 araw na lamang siyang itatagal sa mundo kapag hindi siya agad na operahan. Yung spine ko daw po is mapuputol na kasi nababalutan po siya ng nana sa likod. Yun daw po yung dahilan kung bakit hindi ako makaupo, hindi po makatayo. Di ako nawala ng pag-asa na ang Panginoon ang magbigay ng paraan kung anong mga paraan niya kasi kung kami wala na talaga. Dahil walang pambayad sa 400,000 pesos na kinakailangan sa operasyon at upang hindi na rin tumaas ang kanilang bayarin sa ospital, siya ay pinauwi na muna. Ang programang The 700 Club Asia ang kanyang naging karamay sa sakit na kanya iniinda sa araw-araw. You'll receive your healing in the name of Jesus. Doon pa ako sumasabay, minsan inigpitan ko po yung hawak ng cellphone kasi kiniklaim ko na ako yung isa ako doon sa pinagpipray niya. Nariyan din na may nakakausap siyang prayer counselor ng ating 24/7 prayer center. Makalipas ang ilang araw, dinala naman si May sa isang orthopedic. Pinayuhan silang magpa-biopsy para malaman kung ito ay cancerous pero hindi na rin ito naisagawa pa. Isang doktor ang ginamit ng Panginoon para siya'y gamutin. Gagamutin na lang po natin ang anak ninyo, wala na pong biopsy o operasyon na magaganap. Narinig ko po yun, naniwala po ako sa kanya kasi yun po hiling ko kay Lord. Dumaan ang mga araw, linggo at buwan, pinayuhan si May ng doktor na bawat 3 buwan ay dapat siyang nagpapacheck up sa kanya. Bawat punta po namin dun sa doktor, sinasabihan po niya ako, next time na punta mo, naka-wheelchair ka na. Next time po napunta niyo dito, nakatayo na tong anak mo. January 2022, ang huling balik ni May sa kanyang doktor. At sa kanyang x-ray, idineklara ng doktor na siya ay Potts disease-free na. Nahabag ang Panginoon at sinagot niya ang mga prayer ko. Pinatunayan niya sa akin na talagang gumagamot siya hanggang ngayon. Hindi nabigo si May sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Gumaling siya sa sakit nang walang malaking halagang ginastos at nalampasan ang 5 araw na tanging sa kanyang buhay. Bukod dito, siya'y kinasal sa kanyang long-time boyfriend noong May 2024 at ngayong August, isisilang na ni May ang kanilang panganay na anak. Sa Panginoon, lahat ay posible. Wala siyang hindi kayang gawin. Siya'y naging tapat sa kagalingang sa kanya'y inilapit ni May. Nagpapagaling siya ng mga lumpo, bulag, mga bingi. Sa akin, alam kong mangyayari din yun kasi gagawin niya at kayang-kaya niya po yun na ipakita at iparamdam niya sa akin na andyan siya.